ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Siya yung galing sa Brother Wendell, no? Sa dating daan. Kung sakali may mga dyan, may mga nasa Zoom natin gusto makapagtanong kay Brother Gabriel, maaari kayong makapagtanong mamaya. Bigyan din ng pagkakataon si Brother Gabriel sumagot. Paano nangyari na mula sa kanyang pagiging MCGI. At member pa siya ng Brother Wendell, ng ADD Production. Madali akong napaniwala nun, palibhasa po, hindi naman po malalim ang aking pananampalataya at open-minded po ako pagdating po sa usaping pangrelihiyon. Isa pa po nun, ang approach po nung kaibigan ko, hindi naman nanunulig sa ating pong pananampalataya. Kaya madali ako napaniwala. Inakala ko pa nga po na ibang paniwala ng born again, katulad lang din po nung Katoliko. So ayun po, nagpatuloy yung Bible sharing, di umano, at ayan, hanggang sa naanib po ako. Pero ito ang kakaiba sa born again po, no, na hindi katulad ng INC tsaka ng MCGI. Born again ka na, kumbaga parang miyembro ka na kahit walang bautismo. Tanggapin mo lang, mananalangin ka lang, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang personal Lord and Savior. Nanalangin lang kami noon. Tapos ayun na born again na daw ako, ganun. Iba pa po yung bautismo po Hindi pa po, late pa po ako na bautismo nung naging miyembro na po ako. So, ayan, by the way po, diretso ko lang po yung G12 po para sa mga kapatid nating Katoliko po gusto ko po sanang liwanagin po na nag-share po ako hindi para manira po ng ibang reliyon. Tulad nga po nang nasabi ko noon sa aking pong testimony, ang hiling ko na lang po talaga sa Diyos, mapatibay ko po yung mga kapatid na Katoliko. Ayan, hindi ko na po hinahangad na may maakay pa akong dating born again, maakay pa akong MCGI. Hindi po. Sa ating na lang pong mga Katoliko para hindi sila magsilipat. At least binibigyan ko na po sila ng glimpse. Ano po ba yung aral dyan? Ayan. So, ayun nga po. And then, nasama po ako dyan sa G12 na yon. In-apply ko na. By the way, kaya po G12 kasi daw, ayon daw sa Bible, ang Panginoong Jesucristo mayroon daw 12 disciples. Tapos doon naman daw po sa Israel, meron daw 12 tribo. So, kumbaga parang perfect number yung 12. So, ang ginawa, bawat isang miyembro, dapat makaakay siya or meron siyang i-handle na 12 disciple. At yung 12 disciple na yun, magkaroon pa ng tig 12 disciple. Kaya kumbaga, artista ka na no, napakalakas mo na kapag may 144 ka kasi imagine 12 by 12. Pero kaya ko siya tinawag na religious networking kasi just imagine, buti pa yung networking. Isang bayad lang. Ayan. Kikita ka na. Pero doon, isang tao lang. May magbibigay ng consistent na ikapu kada merong worship service. So imagine mo kung may 144 ikaw na i-handle. Grabing ikapu yan. Talagang yayaman talaga. Kaya ako po nun, ang pangarap ko po nun, maging pastor Gusto ko pong mag-aral ng pagpapastor po nun. Ayan. Dahil po, sabi ko parang kakaiba pala dito sa born again. Pagpapalain ka na ni Lord sa spiritual, pagpapalain ka pa financially. Ayan po. Pero, awa ng Diyos, hindi po ako nagtagal talaga dyan. Kasi po, nagkaroon po ako ng kaklase na hindi ko po alam isa palang hindi pangkaraniwang member po ng MCGI. Ayan, nagkausap po kami noon, Brother Wendell, patungkol po sa Biblia. So, manggagawa siya? Opo, manggagawa po siya. Ayan. So, hindi, kasi po, sa MCGI, wala po dong nagpapakilala na, ay, ako, manggagawa ko. Ayan, manggagawa ko, respeto mo ko, kaya ako ganito. Hindi po. Parang kumbaga, hindi sila mag-a-act na mukha silang manggagawa na talagang inaway sa pagsasalita. So, nalaman ko po na lately na lang po nung naanib ako, so doon ko na lang po nalaman na manggagawa siya. Pero ang pangyayari po nun, madalas nagkakausap po kami nun sa Biblia, nag-share siya sa akin. And then, ako po kasi, Brother Wendell, medyo masakit man pong aminin, nung ako'y naanib po sa born again, naging maliit po yung pananaw ko sa mga Katoliko po Ang naisip ko, yung mga Katoliko na yan ako, hindi palabasan ng Biblia. Sumasamba sa sa rebulto, ganyan. Sa Diyos-Diyusan. Opo, sa Diyos-Diyusan. And then,
Magmula Meron pang paniwala na ang Katoliko ay sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy na ito. Actually, I don't know po. Baka po sa ibang born again, ganun po, no? Pero Okay. one thing is for sure po, Brother Wendell, nung ako naanib dyan sa may born again na yan, hindi ko na po naintindihan kung ano po yung totoong meaning ng respeto. Paano po? Ganito, naalala ko noon may worship service, yung pastor namin nun, tinuturo niya po yung simbahan ng Santissima Trinidad dun sa Malolos. Yan, kulto yan, ganyan. Pero kapag sila yung aatakihin mo, lalo na kapag naiipit na yung ibang miyembro sa katwiran, yung parang hindi naman po debate, kahit sharing lang, biglang sasabihan ka na lang ng respetuhan na lang ng pananampalataya, which is, nakita ko, ay, kakaiba pala tong dito sa may born again. Hindi, pag sila aatake sa atin, maninira sa ating mga Katoliko, okay lang. Pero kapag sila, ay iba na. Dun po ako medyo naging, medyo nagkaroon ng pag-iisip po na, ay may something na mali. Ayan. Tapos nung nakausap ko nga po yung kaklase ko na manggagawa. At ngayon po, hindi ko maipagtanggol yung stand ng semi-born again sa kanya kasi tulad niyan, hindi ko mapatunayan ayon sa Biblia na sa pamamagitan lang po ng pagtanggap bilang personal Lord and Savior sa Panginoong Kristo, ligtas na. Ayan, hindi ko po maayano yun. Hanggang sa mas madali po akong naniwala sa kanya kaysa po sa mga cell leader ko noon. Cell leader po, kumbaga sa networking, upline. Apo, yung upline. Binigyan ako ng babala nung cell leader ko, sabi, wag daw akong maniwala sa kanya. Kasi dun sa may MCGI kong kaklase kasi daw, yung mga andating daan daw, merong daw deceiving spirits. Baka maloko daw ako. Hindi naman ako nakikinig kasi kada magtatanong po ako dun sa mga ka-churchmate ko or yung kasamahan ko sa down, paano nga ba yun? Yung kaming mga downlines, hindi naman masagot yung tanong ko. For example, sabi kasi nung kaklase kong manggagawa, ito yung mga panahon na hindi pa po inaamin ni, I don't know kung inamin na po or hindi. Hindi pa inaamin ni Ginoong Soriano yung sagot po sa tanong na, nasaan ng Diyos nung hindi pa ginagawa ang langit at lupa? Ayan, so tinanong ko yun dun sa may kaklase kong, sa may kasama ka-churchmate ko na born again, sabi ko, nasan ika yung ayon sa Biblia, nasan yung Diyos nung wala pang langit at lupa? Natawa ako dun sa sagot niya kasi hindi naman niya nasagot ayon sa Biblia. Sabi niya, nung wala pa daw mundo, di ba yung Diyos may pakpak? So lumilipad lang daw siya sa outer space. Ayun, tuloy po ako. Sabi ko, may mali pala dito sa Biblia. Kasi hindi pa naman daw niya ginagawa yung langit at lupa. So lumilipad pa lang daw siya sa outer space. Nung tinanong ko, saan mababasa sa Biblia? Kasi po, di ba alam po natin, pag sa MCGI, dapat mabasa sa Biblia. Hindi po niya nabasa. Nagkatawanan na lang po kami. Ayun, after nun, kinabukasan po, hindi na ako umattend dun po sa may born again. So binibilisan ko na lang po, Brother Wendell. And then, ayun nga po, ayan naanib na ako sa may born sa MCGI. Bago pa pala akong maanib po, merong indoctrination sessions na nagaganap po, no? So yung ilang araw o ilang buwan ang indoctrination session nila? Yung nadaluhan ko po na indoctrination sessions po, Brother Wendell, base po sa pagkakaalala ko po, hindi po ako nagkakamali. Kundi po 8 or 13 sessions medyo nakalimutan ko na po sa part doon. Pero one thing is for sure po, Brother Wendell, naka-DVD lang po yun. Kasi recorded na po yun noong 2010 pa. Okay. So, nung ni-record, ayan, nire-replay na lang dun sa mga gustong umani po dun sa MCGI. Ngayon po, yung nadaluhan kong doktrina, hindi katulad nung doktrina po ngayon ni Ginoong Eli Soriano na live na po ngayon. Nakikita ng buong mundo through internet. Kasi diyan na nga po medyo ako dun naguluhan po ako, Brother Wendell, kasi sabi po ni Ginoong Eli Soriano noon, hindi po for public yung mass indoctrination o yung doktrina kasi nga daw sinight niya yung panata na yung wag ibigay
sa aso. Sa Mateo po yun kung di po ako nagkakamali. Hindi ko po maano. And then yung yuyurakan po yung po niya, yung sa baboy po no, tsaka sa aso ganun. Ngayon po biglang nasa live na po siya. At kung mapapansin niyo po, yung live po ni Ginoong Eli Soriano po ngayon, higit po sa 8 araw, higit po sa 13 days. Actually, parang 1 month pa nga po yata yun So definitely, yung mga turo na natutunan ko noon kay Ginoong Soriano, hindi na po katulad ng turo na tinuturo niya po ngayon. Ayan, so, syempre, kung mapapansin po natin mga kapatid na Katoliko po na may contradiction na nagaganap, kasi tsak po yun, madadagdagan po. Tsak po, may mababago po. Pero syempre, bilang isang MCGI, hindi namin noon po nung kaani po ako doon, hindi namin tatanggapin ng contradiction yan. Yan ikay nag-improve lang, nagkaroon lang ng dagdag na kaalaman. Okay. Opo. At kung meron kaalaman pala. Opo. At kung meron man pong mali, or may talagang hindi na po maitatago na contradiction kung ano man po 'yon. Ang sa site lang po namin, yung talata po sa kung di po ako nagkakamali, sa Isaias po, yung ang nangamamali sa diwa, makakarating sa pagkaunawa. So noon nagkakamali pa po, mali yung turo, pero ngayon naunawaan na namin. So ito na yung tamang aral. Yan. Okay. Kaso alam po, Brother Wendell, medyo somehow po, no, medyo questionable na po yung inconsistency pagka ganun po. Kasi parang nakakalungkot naman kasi ipinaglalaban ko po yung ganitong katwiran noon, tapos biglang mababago ngayon. Paano na ngayon yan? Akala ko ba ang aral ng Diyos hindi nagkakamali po yung aral ng Diyos. Tapos akala ko ba ang Biblia dapat mag-interpret sa sarili niya. Ngayon, yung basa ngayon sa Biblia, iba na pala. Paano po ngayon yan? Installment po ba ang parang naguguluhan na po tuloy ako. Natatanong ko po yung sarili ko, bakit ganun parang installment ba magbigay ng karunungan ng Diyos sa atin, samantalang buo naman na yung Biblia na naibigay. Ang dami pa pong Biblia doon. Napakarami po kayong version na nasa computer po ni Ginoong Eli Soriano. Hindi pa ba sapat po yun? Ayun po. Kaya nagkaroon po ako ng nagkaroon po ako ng doubt na ho sa isipan ko. Ang akala ko noon, yung pinasukan ko na iglesia sa MCGI, kumbaga parang isang mapayapang relihiyon. Ayun po pala, napakadami palang kalaban ho nung MCGI. Nagulat ako, ang dami palang nanunulig sa amin. Ang dami palang akala ko, biglang kahit lumawak yung scope, yung kaalaman ko po pagdating sa reliyon. Kasi nung araw po, Brother Wendell, kahit nung hindi naman po ako masyadong maalam po sa reliyon. Ang akala ko nga lang po na reliyon dito sa Pilipinas, ito lang po, yung Katoliko, INC, tapos yung Born Again, yun lang po ang alam ko Lately ko na lang nalaman po yung ang dating hindi ko nga po alam na ni Sabadista. Yun na lang, nagulat ako, ang dami palang may galit kay Brother Eli Soriano. And then, kung nasa MCGI po ako noon, ito, which is isa po sa mga pinagsisisihan ko, parang lumaki po yung ulo ko kasi akala ko po noon ang dami ko nang nalalaman, ang dami ko nang natututunan. Although hindi ko po sinasabi na sobrang dami, pero kumpara sa natutunan ko noon sa may mga nakakaraang kong reliyon, mas marami akong natutunan sa MCGI na akala ko hindi matututulan. Lalo pa po kasi po kiniklaim na namin po ako po kayo kung sabihin dati nung ako yung MCGI na yung sa may Lucas po yung 21 kung di po ako nagkakamali yung nakasulat po doon yung hindi masasalansang ng sino mang kaalit. 21:15 bro. Apo, Brother Jando. Yun po, yung, di ba kasi po, ang dami na pong debate ni Ginoong Eli Soriano, tapos lahat po yun, natalo niya. Yun po yung pananaw ko po noon. Kaya po noon, sabi ko, ay, wala nang tatalo dito kay Brother Eli. Pero nung nalaman ko, ang daming tumutulig sa amin, tapos nakapanood ako nung
lalo na yung mga video doon sa may INC. Although hindi po ako naniniwala po hanggang ngayon po sa INC ng mga doktrina po nila. Pero nung pag ikaw pala nasa MCGI na, hindi na pwede yung manood ka pa nung, hindi ko naman po sinasabing pinagbabawal talaga. But I mean, heavily discouraged na po na manood ka pa ng, for example, MCGI member, manonood pa nitong ginagawa natin, yung Catholic Bible Study. Kasi nalaman mo na po yung totoo eh. So doon ka na lang, makinig ka na lang kay Brother Eli Soriano. O kahit po dun sa may Omega Digi Bible, yung official Bible app po ng MCGI, i-search nyo po dun, Members Church of God International, with incorporated po, lagay nyo po yung incorporated. Yung po kasi naka-register sa SEC eh. O, yun nga. Hindi nga lang po kasi nila na-i-include dun sa ano po nila, sa kanilang logo, saka sa ano po. Ano lang po, hanggang international lang po eh. Actually, incorporated church po yan. Ang MCGI po kasi hindi sila gaanong po sa para-praise po. Ang gusto, kung mapapansin nyo po, pag para-praise Bible, kaya nga po hindi kami masyadong po sa MBB eh. Sa Magandang Balita Biblia, hindi po gaanong nagsaside dyan si Ginoong Eli Soriano. Not unless po pag yung patungkol po doon sa may Pilipos po. Pilipos 2:6, laging ginagamit niya ang Magandang Balita. Apo, ayan. Kumbaga po, di ba sa atin po yung Biblia po natin na yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Ito, Katolikong Bible po ito. Pero, magsasite lang po siya dito kapag ang i-defend niya yung yung patungkol sa pagmumura. Yung tangan-tangan na ba kayo? Ayan, yung ganun. Para i-defend niya yung sa ano. Pero pag ibang bagay na po, po yan, ang dating Biblia tsaka King James Version, na modified po. Ayan. Tapos po, sinasabi nila, mas malapit daw sa may Greek translation po yung sa may King James Version. Diba, yung kung papansin niyo po, diba, nagsasite po siya ng mga word po na about sa may Greek, yung eSword po ba yun? Kung di ako nagkakamali, yung application po sa computer. eSword. Opo. Kaso nga lang po, pag binasahan naman po natin nung sa may Greek na Ecclesia Catholis, ayaw naman din nilang tanggapin. Di ba? Di ba po, meron po sa Greek nun yung Ecclesia Catholis. O hindi po nila tatanggapin po yun. Greek na po yun kung tutuusin. 9:31 yan. Opo, ayan. Tapos ano pa nga ba yung sa may isa pang part, bukod pa sa name game, yung ano pa nga po ba yun, Brother Jando, yung pangalawa niyo pong nasabi bukod pa sa name game? Yung pinuputol nila yung aklat. Yung sa debate nila ni Villas yata yun. Victor Villas po, no? Victor Villas, may ginamit doon si Soriano, pinutol niya. Tinatanong siya ni Villas, ayaw sumagot ng diretsyo. Tapos may tinuturo kasabihan si Soriano. Ang hindi daw tapat sa kaunti, hindi tapat sa marami. Ginamit na yun nung ginamit ng Iglesia ni Cristo yung video niya na sinabi niya na kawawa naman si Cain. Pinatay siya ng kanyang nakakatandang kapatid. Di ba? Si Cain ang pinatay. Nagkamali siya. Ngayon, ginamit yun ng Iglesia ni Cristo laban sa kanya. Sabi niya, split of the tongue. Bakit daw pinutol? Ang hindi daw tapat sa kaunti, hindi tapat sa marami. Pero doon sa debate nila ni Victor Villas, pinuputol na yung Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta ng, ano ba yung Padre? Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na ang may akda ay si Father Juan Trinidad. Yun. Yun ang akla. Pinuputol nila, may binabas, may silang kopya doon yung ito. Yung naka-highlight. Ito ang kopya. Yung naka-highlight portion ng yung arrows. Anong page yung Padre yung arrows? Tingnan ko muna. Yung arrows, yung hindi galing. Sa pahina 25. Yan lang yung highlight nila. Pero ang ito ang sabi. Sa ikalawa, hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sinasabi sa English, Eros by any other name will be sweet still. Ang karupto niya ba din? Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan.
galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus. Itinatag ni Jesus ang iglesia na ngayon tinatawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, ba't nila pinutol yan? Gumagamit si Soriano sa paraan na ginagamit din ng Iglesia ni Cristo itong aklat na may challenge tayo, ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. Ito. Na mga aklat na ito. Nang sinagot natin ito kasama ni Father Darwin, mukhang si kapatid na Gabriel, member pa ng member of Church of God International nito, no? Ng Brad Gabriel? Opo. Nang nagsagot kami, may challenge kasi tayo, no? Dahil umaabot sila sa pahina 63. Videohan niyo ang aklat, ipakita niyo na may pahina 63. Akala ko nga na talagang sagutin yon at videohan dahil sinasabi ni kapatid na Eliseo Soriano, sa susunod, itatapik ko kayo. Akala ko, hinihintay ko talaga yon. Brad Gabriel, noong nagsagutan kami tungkol dyan, kaanib ka pa sa EDD. Apo, kaanib pa po ako nun. Pero yung nagkaroon pa nga po ako ng doubt dyan Brother Wendell, nung napanood ko po yung sa punto per punto ni Father Darwin. Sabi ko, bakit parang bago yata yung gamit ni Father Darwin? Mukhang makinis pa yung booklet. Kaya, nung mga panahon po na yun, ano pa talaga po ako nun sa MCGI eh. Ayaw pa pong tanggapin ng puso ko na, sabi ko, ba't ganun? Baka nagpa-reprint lang po siguro si Father Darwin. Ayan. Hindi ko pa po alam nun yung buong istorya po ng mga panahon na yun. Kaya hindi pa po ako naniniwala sa aklat po na yun na referensya. Brad Gabriel, meron ka sinasabi kanina na may mga nagkomento sa video mo na gusto mong sagutin. Ayun nga po, yung about po dun sa may testimony ko. Kasi matagal na po talaga yung testimony ko po na yun eh. Dun pa po sa Factbuster page pa po yun. Late na lang po na i-replay. Kasi dun po, ayoko po talagang magsalita po talaga sa sa yung against po sa may dating daan sa MCGI. Kasi ang ko nga po nun sa sarili ko nun, sabi ko, wag na lang ako magsalita ng against, lalo na po kay Ginoong Eli Soriano kasi wala naman po akong galit sa kanya. Di naman niya po ako kilala. Tapos wala din naman po akong galit po dun sa mga nakasama ko po nun dyan sa may Balagtas, Bulacan, sa lokal ng Balagtas ng Bulacan. Wala po akong kaaway po dyan ng MCGI. Sabi ko, bilang pagrespeto sa kanila, sige, ako, manahimik ako, hindi ako magsalita. Ang goal ko na lang, kung mag-share man ako, yung aral na lang po natin bilang isang Katoliko na lang po. Pero magmula nung nakita ko na yung nangyari nga po sa inyo, Brother Wendell po, no? Pinabagsak po yung inyong, sinubukan po nilang pabagsakin yung buong channel nyo po, katulad nung kay Ginoong Sandoval. Sabi ko, parang hindi yata maganda to. Siguro, kung loloobin ng Panginoon, makapag-share na ako nung nalalaman ko po. Ayan po, yun nga po, sabi ko, kinausap ko si Kaburnok ng Factbuster PH. Sabi ko, schedule mo ko kay Brother Wendell, mag-open ako about sa nalalaman ko. Para at least makatulong man lang ako sa channel niya. Kasi parang ang unfair naman. Wala po akong galit po sa mga adpro po. Wala po akong galit yan sa mga po. Pero ang nakita ko, unfair. Kasi kung sila naninindigan silang totoo, sila'y nasa totoo, ang iglesia nila'y totoo, bakit hindi sila patas kung lumaban? Bakit sila magpapabagsak ng ibang channel? Ba't hindi nila sagutin? Or kung para matigil na pong lahat na to, sige, hamunin po ni Ginoong Eli Soriano ng debates. Kayo po, Brother Wendell or si Father Darwin, nang magkaalaman na po talaga. Kaysa po magpapabagsak po tayo ng channel, which is unfair. Kasi po, nung naani po ako dyan, talagang ang sama po ng paningin ko po sa Iglesia Katolika.
kung may isa po sa mga pinakasademonyong iglesia Katolika po yun, yung tinuturing ko po noon. Pero po ngayon, since na nandito na po ako, parang ang unfair naman. Matapos siraan yung iglesyang, naramdaman ko po yung sakit ng pakiramdam ng isang Katoliko. Na kumbaga parang ganito, matapos akong siraan, matapos akong wala man lang ba akong karapatang ipaglaban yung pananampalataya ko at kailangan mag-shutdown ng video. Kaya sabi ko, ang ko na lang po, Panginoon, bahala na po kayo sa akin. Yan, sinabi ko kay Kaburnok, pagdasal niyo po ako kasi baka makaranas ako ng pag-uusig o kaya baka mapag-usapan ako sa pasalamatan. Yan, di ba po kayo din po, Brother Wendell? Kasi nalulungkot po talaga ako. Hindi po ako natutuwa kapag merong patungkol po dyan sa may ADD na yung lumalaban tayo sa ADD. Kasi galing po ako sa ADD eh. Pero hindi po fair na lagi na lang ba tayong uusigin tayong mga Katoliko? Lagi na lang ba tayong kakawawain o tapos lagi na lang ba silang tama? Kung totoo yung MCGI, sila'y sa totoo, lumaban sila. Tulad po niyan, kung mapapansin niyo po, Brother Wendell, Brother Jando, nung nakaraan lang po, may nilabanan ng debate si Ginoong Eli Soriano, SDA. Yun po, hindi po leader yun eh. Magpapapugot po ako ng ulo pag yun po yung pinaka-leader po nung SDA. Kahit po i-search natin sa Wikipedia, kahit i-search natin sa ibang website, kasi baka sabihin nila yung Wikipedia, hindi reliable na sources. Sige, search natin sa iba. Hindi siya ang pinaka-leader ng SDA. Pero bakit si Father Darwin, bakit si Brother Wendell Talibong ayaw niyang hamunin? Hinamon na siya nung team Apologetica ni Brother Marco Evangelista, kung di pa ako nagkamali. Hinamon siya, hindi niya pinatulan. Pero pag yung SDA, okay lang. Bakit ganoon? Namimili siguro ng madali. Yun ang ewan ko po ba, parang ayoko man pong isipin na ganun, Brother Jando, pero parang napupunta po ako sa ganung conclusion at nakakalungkot pong isipin. Kasi yung dahilan niya, Brother Gabriel, puno sa puno. Pero yung puno na si Willie Santiago, hamon ayaw niya patulan. Ganito po yan, Brother Jando, no? Ang dahilan niya po, walang mababasa sa Biblia na si San Pablo nakipagdebate sa isang tiwalag o rebelde. Wala pong mababasang ganun. Kasi pinagpapalagay po siguro ni Ginoong Soriano, leader po si Apostol San Pablo. Kung ganoon, bakit may naganap ngayon na hindi naman leader? What I mean, bakit yung iba pinatulan? Namimili lang. Madali. Nakaalala ko pa po noon, nakapanood po ako ng video ni Ginoong Willie Santiago po, no. In fairness po sa kanya, may point siya dito. Kasi tulad nga po nung sabi ko po sa inyo, nababago din naman po yung doktrina po nung sa MCGI eh. Yun nga po, sinasite nila yung sa may Isaias na ang namamali sa diwa, makakarating sa pagkaunawa. So yung ibang mga topic niya sa pasalamat tsaka sa worship service, taliwas na po sa mga natutunan niya kay Ginoong Nicolas Perez. Kasi po, di ba, bagong tatag na lang po yan kung tutuusin yung MCGI. Yung 1980s na lang po yan eh. Yung kung tutuusin po di ba galing po siya kay Ginoong Nicolas Perez. So dati ang sinishare niya yung mga aral na natutunan niya kay Ginoong Nicolas Perez. Pero ngayon, tinututulan niya na yon. Hindi daw pala ganoon yung sinasabi ng Biblia. Which is contradiction na po kung tutuusin. Ngayon, ang sabi po ni Ginoong Santiago, bakit daw lagi niyang tinitira kumbaga inaano niya si Ginoong Perez, patay na yon, hindi niya na maide-defend yung stand niya. Bakit ako? Buhay na buhay ako ngayon. Gusto kong tutulan yung natutunan ko sa kanya, ayaw niya akong patulan. Ayan. So, ganun po. Siguro tapang-tapangan na lang siya, brother, na kunwari kinatatakutan pero totoo, siya gumagawa ng dahilan para hindi matuloy. Maaari po. Kaya nga po, sabi ko nga po noon kay Father Darwin nasaktan ako kasi nung sinabi ni Father Darwin kay Ginoong Mel, yung si Brother Eli, madaming dahilan, yung ang dating daan, ang daming dahilan. Kaya nasaktan ako talaga doon. Kasi,
Opo, nung tawagan po nila sa call na yun sabi ko parang ganun nga po nangyari po nung mga panahon na yun. Hanggang ngayon po, fresh pa rin po sa alaala ko kasi dinibdib ko po talaga siya. Kasi syempre, expected ko po as an MCJ member, ang paninindigan ko, kami totoo, kami nasa totoo. Hello po, magandang gabi. Father Darwin, Brother Wendell, kapatid na Gabriel, si Brother Jando, at si Brother Edgar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Hello po, Father Darwin. Magandang gabi po. Magandang gabi, Brother Gabriel. At welcome sa ating programa. At dito, lantad na po ang pagkatao sa ating kapatid. At salamat po. At meron din nag-chat ni Brother Jando, isa ding MCGI from Cebu. Sabi niya dito, si Brother Dominic Johnson. Brother Jando, maayong hapon kanimo. Tagalog ba yun? Magandang hapon po sa iyo, Brother Jando. Nalang ko'y i-share nimo. Meron na sana akong gustong i-share sa iyo. Palihog kong Father Darwin bro, Pakisabi kay Father Darwin kamangayo kong pasaylo niya. na humihingi ako ng kapatawaran sa kanya. Sa una, Noong una, ipakita mo sa ano bro? Ipakita mo sa ano? Ipakita mo sa screen. Para screen, teka. para hindi naman tayo isyuhan na gawa-gawa naman yan. Teka. So nag-chat talaga ni Brother Jando ito. So related ito kay Brother Gabriel na bumalik sa simbahan. Acknowledge ko po, Father, si Father Dean Arsino na nagsubaybay sa atin sa Paris Holy Family, Quezon City. Ay, salamat Father Ben sa iyong suporta po. Ipagdasal niyo po kami, isalin niyo po kami sa inyong panalangin upang mabigyan ng sapat na lakas at biyaya sa ating may kapal. So, nandiyan ang Brother Jando. Ito, bubuksan ko pa. Para mapakita natin Para na actual talaga. No? Hindi ito gawa-gawa ni Brother Jando. Dahil hindi man si Brother Jando isa ni Kaburnok. Na-issue si Brother Jando. Ikaw si Kaburnok, Brother Jando? Ako yung na-issue na si Kaburnok daw. Siguro magkatulad kayo mag-depensa, Brother Jando. Malamang. Katulad mag-isip. Ito po. So, ating babasahin ang chat na related to Brother Gabriel. Ang dami palang bumalik, Brother Wendell. No? Sana mag-communicate kayo sa atin para ma-recognize kayo katulad ni Brother Gabriel. Hindi siguro magpakita, pero magbigay ng testimonya. No? Para mabigyang buhay ang ating mga kapatid na nalilito na at nanatili pa sa kanilang habig. Okay, so Brother Jando? buksan ko muna to para mas malaki. Buksan mo, Kaburnok. Ay, yun. Teka. Hindi makita, bro? Ito, baka ito. Hindi rin ito. Hindi siya ma-zoom out. Paano ba ito zoom out? Ito, pakita ko na lang sa inyo. Oh, ito, nakita na. Hindi siya ma-zoom out pero sabi ko dito, Itagalog mo na lang, bro. Brother Jando, gusto ko sanang i-share sa iyo. Meron sana akong gustong i-share sa iyo. Pakisabi kay Father Darwin na humingi ako ng kapatawaran sa ginawa ko niya dati na inuusig ko siya noon, bro. Dati kasi, malapit na akong maging miyembro ng ADD kay Eli Soriano, inuusig ko siya noon. At ang simbahan, at ang mga kaparian, maging ang Santo Papa, at ang Diyos ng Katoliko. Mahaba po ang istorya ko sa ADD, bro. Pero ngayon paiiksiin ko lang. At ang importante po makapaghingi po ako ng sorry kay Father Darwin at sana maiparating mo po sa kanya. Salamat, bro, and God bless. So salamat din, Brother Dominic. Huwag ka mag-alala, Brother Dominic, no? Biktima ka rin sa mga maling aral, mali na turo, Maling paraan. Kaya nga, nandito ang ating programa sa Worldwide Catholic Bible Study. Ating isiwalat ang katotohanan, ating
ating hashtag, Brother Jando, Fight Team Team Maria. Maria, tatak, CFD, Tatak with CFD with Humble with a humble heart. heart. Dahil yan po ang tinuro ni Kristo sa atin. At ito din ang sinabi ng unang sa Papa natin. Ating basahin ang unang Pedro 3:15, Brother Jando. Ito po, teka ba, handa ko muna yung yung screen na, yan. Ito po, unang Pedro 3:15 ba yun? 3:15. Ito sinasabi sa unang Pedro 3:15. Sabi dito, alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Tuloy. 16. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Patuloy. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang tagasunod ni Kristo. So dito kapatid, dapat ready tayo sumagot. At anong paraan natin sa pagsagot? Maging mahinahon at magalang. Magalang kayo sa inyong pagsagot. Yun po ang turo at reminder sa akin, sa ating lahat ng mga Catholic Faith Defenders, sa ating una po na Santo Papa, si San Pedro po. Brother Dominic, huwag kang, sana makatulog ka na ngayon. No? Dahil mahal ka ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos Amen. ay laging bukas, no, sa ating lahat. At lahat naman tayo ay may kakulangan sa Diyos at sa ating kapwa. So dahil dito, natubos ni Kristo ang kanyang mga apostol sa kanyang pag-ibig po. He never uses the power of arrogance, the power of violence, the power of threat, but he uses the power of love. Now, the symbol of the cross. Yan, kapatid na Dominic, huwag kang mag-alala. No? Hindi ka pa nag-ask ng forgiveness. Ang ating Panginoon, sabi niya, patawarin niyo po sila, Ama. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. No? So, sa konteksto mo kapatid, no? Dahil yun po ang pinaniwalaan mo na katotohanan. So, dinidefensaan mo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero ngayon, nabuksan na yung kaisipan mo. Ito na din ang paraan na, ito na din ang simula na ating isiwalat ang kabutihan ng Diyos at ang dalisay na aral ng Diyos. No? At ngayon, hindi mo na ako magsasalita. Gusto kong makikinig. No? Para... Pero papaalam ko, Father, ang nasa Zoom ngayon, 52 lahat. Ika 53 tayo. Tumaas na tayo, ha? Tumaas ng tumaas. No? Brother Pero Wendell. meron pang nag-message dito sa aking chat section. Papasok kumano sila sa Zoom ngayon. 53 na. 100, bro. Hanggang 100 po. Hanggang 100 po yung participant ng kaya ng Zoom po natin, Brother Wendell. Pero pag-aralan natin, baka sa susunod, ito'y hahaba, marami ang makapasok na dyan daw. Higit pa sa isang daan. So, Brother Gabriel, patuloy ka mag-share. Dahil gusto kami makikinig sa iyong mga realization at sa iyong mga natutunan. Dahil para kang modernong San Pablo ngayon, no? Na nakita mo, very full of zeal ka sa natanggap mo na katotohanan galing ni Brother Eli po, no. At hindi naman ikaw nagkamali dahil buong puso mo sinisearch ang katotohanan. No? Ang simbahan lang ay malaking kakulangan, no, sa mga membro dahil focus lang sa misa without catechism, without doctrinal foundation. Dahil ang totoo, ang madali na mailigaw, tayo pong mga Katoliko. Ang mahirap
na pabalikin yung mga converted sa mga Iglesia ni Cristo, dating daan. Then araw-araw po, sila nagtuturo. Araw-araw po, sila nag-elaborate sa kanilang paniniwala. Pero mga Katoliko, lagi lang nanonood ng probinsyano. Na mga Katoliko, lagi lang nanonood ng balita. No? Hindi nakikinig sa magandang balita. No? So, kung ating pagmasdan, madali po mailigaw ang ating mga kasamahan. Pero sa pamagitan ng programang ito, little by little, no? Unti-unti, ang dami po nagbigay ng feedback ni Brother Windel, ni Brother Romil, Brother Caburnok, no? Na si alias Badyando, no? Nag-message sa atin na bumalik na sila sa simbahan. No? It is a great miracle po. No? It is the work of the Holy Spirit. So, Brother Gabriel, meron ka pang karagdagan? Makikinig kami sa iyo. Apo. Saan po ba na hinto nung kanina? Tsaka, Yung sa may konting hirit ko na ko, Brother Gabriel, kasi Apo, sige lang po. isang member Mas ng maganda. MCGI nag-comment sa atin sa Facebook. Yung desperate na si Michael Babia. Sabi niya, ilan ba ang bumalik sa MCGI members na naging Katoliko? At ilan kaya din ang naliwanagan na pumasok sa MCGI? Pagkaalam ko, January to December 2020, ang nabaptize sa MCGI, mahigit 24K ang naanib. O ngayon, bakit? Pag 24K ba umanib sa inyo, naging tunay yung iglesia nyo? Ha? Hindi. Kasi kahit anong gawin nila, sulpot lang yan galing kay Nicolas Perez. Tama ba, Brother Gabriel? Tuloy, Brother Gabriel. Actually, galing po sa INC kasi si Ginoong Nicolas Perez, sa INC po yan nagsimula. Eh. Sabi ni Soriano, umanib daw siya sa iglesyang nasa Biblia. Paano nangyari yun? Nagbasa lang siya, anib na. Opo, totoo po yan, Brother Jando po, no? Yun din po kasi yung pininiwalaan ko po nun eh. Lalo pa po nung binasahan po ako nun sa sa... Filipos 3:6 ba yun? Wait lang po. Alam ko sa yung unang Juan 1:3. 1:3. Ganito po yung nakasulat. Kaya pinahayag namin sa inyo ang aming nakita at aming narinig. Sa sambayan ng Pilipino po. Masambayan ng Pilipino. Ito po yung binabasa ko po ngayon. Ipinahayag namin sa inyo ang aming nakita at aming narinig upang makaisa namin kayo. Kaisa nga kami ng Ama at ng Anak na si Jesucristo. At ng anak na si Jesucristo. At tama din po yung flash nyo po sa screen, Brother Jando, since na yung ADD po kasi sa ang dating Biblia 1905 po sila. Pero ako po kasi mas po ako ngayon dito po sa sambayan ng Pilipino, yung Katolikong edisyong pastoral kasi meron pong explanation po ng simbahan yung dito po sa Biblia pong Katoliko. Kaya mas tiwala po ako dito, safe. Hindi ko po kailangan mag-interpret mula po sa sarili ko na tila parang kinakausap ako diretso ng Diyos. Ayoko po kasing mag-claim ng ganun po na walang nagturo sa akin ng tao na ganito. Ang Diyos lang. Parang ayoko po nung ganun. Ayun po. So, 9:20 na, Father Darwin. So, open na pa po tanungan portion. So, wala ka nang karagdagan, Brother Gabriel? Na i-share? Opo. Last na lang po. Konti na lang sige, po. bro. Tuloy mo. Pasensya na po, Father Darwin. Medyo nagtagal po ako. Ibibigay namin ang oras sa iyo. Opo. So, yun nga po. At yung sinasabi po ni Brother Janto po na yun, yung naanib po sa iglesia. Dagdagan ko pa po, nung una po talaga, nung nag-anib po ako dyan sa MCGI, tuwan-tuwa pa po ako noon kapag marami talagang naaanib na mga miyembro. Pero to be specific, mas natutuwa po ako pag INC. Kasi ang talagang mortal enemy po talaga ng MCGI, hindi naman po tayong Katoliko eh. Yung INC po talaga. Kaya po, yung din po gusto ko nga din po mag-sorry kay Ginoong Sandoval kasi talagang nung araw po halos murahin ko na din po siya eh. Kasi ang paniwala ko po nun, kapag halimbawa yung word na tanga, ganyan, yung gago, kapag sinasabi naman daw sa kinaukulat, di ka nagkakasala, ito yung paniwala ko nung araw. Ayan, so nagsasorry din po ako kay Ginoong Sandoval kung nanonood man siya. Ayun po, nung
patungkol po dyan sa may, yung hindi naman kami totoong iglesia, na umanib kami sa iglesia sa Biblia. Nagkaroon po ako nung nagulo po yung isipan ko. Dati matibay po ako naniniwala dyan. Pero nung napanood ko yung conversion story ni Brother Alfie Angeles, may hamon po siya Tinanong niya sabi niya, ganun ba? Hindi kayo yung totoong iglesia, umanib lang kayo. Tanong, sino tumanggap? O yun nga. Sino Sino tumanggap? po yung tumanggap? Ayan. Kasi pag sinabing, halimbawa, umanib kami sa iglesia sa Corinto, o sige, nasan ngayon sa Corinto yung yung inaniban nyo na iglesia? Nasaan yung physical church sa Tapos Corinto? yung proseso na may lalapit sa iyo, may magpo-proseso ng bautismo mo, dadaan ka pa dun Oh. Opo, ang naranasan ko naman po na proseso nun at sa may bautismo, doon naman po sa Apalit, Pampanga po doon po ako na bautismohan May swimming pool pa po dati nun, ngayon po, wala na po ngayon doon giba na po yun. So doon po ako na bautismohan, hindi po sa iglesia ng Diyos doon sa may Corinto. Hindi. Hindi po doon. Hindi din po sa iglesia ng Diyos doon sa may Thessalonica. Ayan po. Tapos ito po, yung unang Timoteo 3:15, Brother Jando makikisuyo po kung mapa-flash sa screen. Ang dating Biblia ba, brother, ang gusto mo i-flash Apo, ko? ang dating Biblia. Apo, ang dating Biblia. Unang Timoteo 3:15, sabi dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan po. So tulad nung nasabi ko po nun kanina, yung ginagamit po dyan sa may ang dating daan o sa may MCGI, yung modified na ang dating Biblia 1905. Kasi yung modified nila na Biblia, hindi po suhay yung nakasulat dyan. Ang nakasulat dyan, saligan ng katotohanan. Haligi at saligan ng katotohanan po. Brother, 1905 po ito. Ayan mo, nasa screen? Opo. Kaya nga kung babasahin po natin yung original na ang dating Biblia 1905, ang nakasulat suhay. Pero ang pine-present po ni Ginoong Soriano sa Madla, yung modified po na ang dating Biblia na ang nakasulat ay saligan, haligi at saligan ng katotohanan. Kaya pala sa Gawa 20:28 nila, ang nakasulat Iglesia ng Diyos. Iglesia po ng Diyos po. Pero ang totoo, ang nakasulat, Iglesia ng Panginoon. Panginoon. Opo. Kahit po ang King James Version, may modified din po yun na King James Version. Hindi po siya yung original. Kasi po, kada may mababasa po si Ginoong Soriano na natutunan niya patungkol sa may Greek, binabago niya. Depende po siguro sa taste niya. Binabago niya talata? Opo, ayun nga po, di ba po? Yung unang Timoteo 3:15. Kaya pala. Sige, tignan niyo po kapag ang topic po patungkol po sa pangalan, babasahin niya po yan, yung unang Timoteo 3:15. Kasi ako po, ang paniwala ko po dyan, hindi yung iglesia per se Ang paniwala ko po dyan, yan po ang nagpapatunay na ang pangalan ng iglesia ay iglesia ng Diyos. At yung iglesia ng Diyos na yun, haligi at suhay, haligi at saligan ng katotohanan. Kasi modified na po yun Hindi po yun yung original na 1905. Binabago po nila according sa kanilang taste. Nabuking na. Live to. Kaya pala. Kasi pansinin niyo po, kahit po sa mga Bible exposition, 'di ba binabasa niya po yung Greek? Halimbawa po sa ito pa po, Brother Jando. 1905 pa din po ito Unang Juan 1:18 po. Unang Juan 1:18, sabi dito. Unang Juan 1:18? Jan. Walang unang Juan 1:18. Ay, sorry po. Jan. 1:18. Jan. Ito, sabi dito sa 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan po. Di ba po, ang nakalagay po dyan ay ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Sa may modified po na ang dating Biblia na pinipresent po sa Madla, ang gamit po dyan ay ang bugtong na Diyos. Kasi may nabasa po siya na Monogenes Theos. Opo, Monogenes Theos. Kaya ang nakalagay po dyan, bugtong na Diyos. Pero kung babasahin niyo po sa may
sa original na 1905, hindi po ganun nakasulat. Kaya nga po, nakakabasa po ako nun sa sa may debate niya po dati nun sa isang pastor po na hindi naman din leader, yung taga-Portuguese po. Nagbabasa ako ng comment doon, tapos ginagamit ko yung Google Translate. Nagre-reklamo yung mga taga-Brazil kasi bakit daw iba yung pine-present ni Ginoong Soriano na Biblia, parang binago daw. So hindi, ang pananaw ko, binago yan kasi nga may natututunan si Ginoong Soriano na about sa Greek. Yan, ganun po. Booking siya ngayon. Opo, kaya po ngayon, ngayon na-realize ko na lang po nung nagbalik loob na po ako sa Katoliko, na ano ko po na hindi naman po pala ganun yung pag-aaral sa Greek. By the way, ano ko po, pasalamatan ko po si Father Fran Villegas kasi nagbabasa ako nung mga books niya about dun sa may Greek. Mas natuto pa nga po ako kay Father Fran kumpara kay Brother Eli pagdating sa Greek kasi yung ginagamit lang naman ng Ginoong Soriano yung sa may Greek para magpalit ng kanata, para magsusut po sa may taste ng MCGI. Pero kung aanuhin po natin yung Greek grammar tsaka yung tamang ano po ng syntax, pag yun ang i-consider natin, karamihan po ng mga aral sa MCGI biglang mamamali. O kahit po yung sa may Hebrew po, for example, sige, sundan po natin yung aral po ni Ginoong Soriano na ang Biblia dapat hindi ini-interpret. Ewan ko po kung napanood niyo yun, Brother Jando. Napanood na po ba kayong ganon? Narinig ko yan, ini-interpret. Pero yung Kawikaan 8:31, ini-interpret niya. Di ba po? Sabi niya, ang Biblia dapat hindi na yan ini-interpret, binabasa na lang. Sige, sundan natin siya ngayon with Greek pa. Yung nasa unang Timoteo 3:15 ba ang tinutukoy doon, pangalan ng iglesia o yung iglesia per se? Na haligi at saligan. Sige, sundan na natin, saligan. O di ba mamamali po siya doon kung grammar po ang susundin at babasahin lang talaga po natin. Kasi po hindi doon pa lang po sa punto na 'yon, hindi po pwedeng ang tinutukoy diyan sa may 3:15 yung pangalan po ng iglesia kasi hindi po pinapaliwanag diyan pangalan ng iglesia. Ang tinutukoy po diyan yung iglesia po mismo, ang haligi at suhay ng katotohanan according po diyan sa may Protestant Bible na 'yan. Di ba po? Yan, ngayon ko na lang po yan na-realize po. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. May napanood akong punto per punto, although nasaktan ako nung una. Yan, yung mga palabas po ni Brother Wendell, although nasaktan ako nung una. Pero ngayon, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Na yan, naiintindihan ko na nga po yung nararamdaman ni San Pablo po. No? Na talaga po dati, taga-usig po siya. Ako po talaga. Hindi naman po ako sa although sumasama din ang loob ko sa INC nung araw. Kasi nga, ano bang positive? Ewan ko kung may positive na binanggit sa MCGI about sa INC. Puro ho kasi girahan ho talaga doon ng relihiyon po talaga. Sa halip na bumait, naging mas worse pa yung mga pag-uugali. Brother Gabriel, may comment to si Michael Babia, MCGI member. Sabi niya, halata, hindi yan lagi dumadalo sa pagkakatipon dahil hindi alam yung lumaya sa MCGI na yan. Dahil kaya maraming salin binabasa ni Bro Eli dahil hinahanap niya ang tamang salin na nasusulat sa original. Ano ba yan? Booking na. Eto, bookingan daw. Brother Gabriel, ano nga yung napansin mo patungkol doon sa Almighty? Kwento mo nga yung Almighty? Teka lang po, Brother Jando, no? Actually, ayoko po talagang makipagdebate, no? Lalo na sa comment section. Kahit nung nasa MCGI ako, kahit na ang paningin ko noon sa MCGI ay totoo at walang makakatalo sa katotohanan, hindi ako nakikipagdebate. Kasi nga, doktrina yun ng doktrina yun ng MCGI, bago makipagdebate. Ngayon, ganun po. Yung tungkol sa may comment niya na hindi ako nagdadadalo. Yes, hindi na po ako nagdadalo. Nung nawalan na po ako at tulad nung sabi ko sa testimony, nawalan na ako ng pananampalataya sa aral ng MCGI. Hindi ko yun itatanggi. Pero, yung point ko po na sinasabi ko po ngayon, totoo yun. Totoo po yun na
yung aral po doon sa may pagbabasa ng iba't ibang Biblia o iba't ibang salin, hindi ba totoo na sinusut lang po sa may taste talaga nung sa MCGI? Magbasa po tayo ayon po sa may Greek context, sa may Greek syntax, sa may Greek grammar. Doon pa lang po sa punto na yun, hindi po dapat, meron na pong interpretation na ginaganap. Hindi po totoong binabasa lang ni Ginoong Eli Soriano. Nag-i-interpret po siya. For example, ganito. Yung pag halimbawa po, yung sinabi po ninyo, Brother Jando, no? Yung Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Pag Katoliko, binabasa niya po yun eh. Bakit ba? Pag sa MCGA hindi na binabasa. Bakit? Kasi aral yun ni Moises. Ang dapat nating sundin ngayon, aral ni Kristo. At may interpretation. Di ba po may interpretation? Itama niyo po ako, Brother Wendell, Father Darwin, Brother Jando, kung nagkakamali ako. Di ba pag-i-interpret po yun? Kasi kung babasahin natin, ano yung diwa ni Moises? Bakit niya sinulat yun? Ano po yung diwa ni Moises doon? Ba't niya sinulat yon? O halimbawa, yung pinanglalaban nila sa may sola scriptura, yung Isaiah 34:16, o sinasabi nila, Biblia lang daw, sapat na. O tanungin natin si Isaiah, yung context ba ni Isaiah doon, yung kabuuan ng Biblia mismo na yung gamit natin ngayon, sapat na? Yung ba ibig sabihin ng aklat ng Panginoon doon? Hindi. Kahit po magbasa siya ng mga commentary ng mga Bible scholars na pinagbibintangan ni Ginoong Eli Soriano na bobo daw, malalaman po natin, hindi naman po yung buong Biblia ang ginagamit natin ngayon yung aklat ng Panginoon po doon. At hindi po yun yung konteksto po ni Isaias. Kaya napapasalamat po ako kay Father Fran. Kung nanonood po siya, maraming salamat po sa inyo, Father Fran. Salamat, Father Fran. Classmate ko yan. Brother Siya ngayon, Bro Gabriel. Brother Gabriel, ikwento mo yung tungkol doon sa Almighty na pinatunayan ni Father Darwin na si Jesus sa Almighty din. Yung sa may Almighty po, no, ganito po yan. Nung, di ba po, galit po ako nung dati nung kay Brother Bo Sanchez. Kung nanonood po si Brother Bo Sanchez po ngayon, Brother Bo, sorry po kasi naging masama po yung loob ko po sa inyo. Pinagbintangan ko siya na mukha siyang pera, nangangaral lang siya sa pagpapayaman, ganyan-ganyan. Hindi siya totoong sa Diyos kasi hindi siya nagsasalita ng tama. Ngayon, ganito po. Yung nagsimula po yan yung sa yung pangangaral po ni Brother Bo Sanchez na yung Almighty God, which is yung Panginoong Jesucristo, yun po yung konteksto niya po dun eh. Kung papanoorin lang po sana natin yung video at kung plinay lang po sana or pinanood ng kahit sino mang AdPro, kahit sino mang KNP, kahit si Brother Eli mismo yung kabuuan nun, ang tinutukoy niya po dun, hindi yung Almighty God na Ama. Yung konteksto po dun, yung Panginoong Jesucristo na naging fetus. Ngayon, since po na hindi ko pa po nare-realize yung kaalaman po na nalaman ko ngayon, na ngayon ako po ay Katoliko na, paniwala po namin dyan sa MCGI, yung Almighty, yun po yung Diyos Ama. Ngayon, yung anak, mighty na lang yan. Tapos ngayon, yung nagbibiruan nga po namin ni Cabornok, yung Espiritu Santo, IT na lang yun. IT na lang siya. Pero po, yung, sige po, seryoso po tayo. Nung nasa MCGI po ako, may bahagdan po yan eh. Kasi since dapat kaming manindigan na hindi totoo yung doktrina ng Holy Trinity po sa ating pong simbahan. Ngayon po, bahagdan po yan. So, yung Diyos Ama, siya po yung makapangyarihan po sa lahat. Siya po yung Almighty. Ngayon, yung anak po niya, hindi siya, lang po siya. Mighty na lang po. Opo. Tapos yung Espiritu Santo, part lang po yun ng pagka-Diyos nila. Hindi siya yung katulad na bukod na person. Part po siya ng pagka-Diyos. So, ang Panginoong Jesucristo may Espiritu Santo, ang Diyos Ama may Espiritu Santo, sinusugo nila yon. Tapos yung Espiritu Santo nagpapaalala sa atin. Yun po yung aral na natutunan ko noon. Ngayon, kung binago yan, okay lang po kung baguhin nila kasi kung yung mga napakinggan ko pong doktrina, nabago na nga po mula kay Ginoong Perez, ano pa po kaya yung sinishare ko ngayon? Bahala na po ang Diyos. Kung sa palagay nila sinungaling ako, okay lang po.
tulad nga po ng sinabi ko noon, ang mahalaga na lang po sa akin ngayon, hindi na po yung sa mga member po ng MCGI, mapatibay ko po yung mga kapatid na Katoliko. Sabi Yun po yung pinaninindiganan ko. Ngayon ganito po, naalala ko noon, meron akong nakachat po na kapatid po doon sa NCGI na nagkausap kami about doon sa Almighty? sa Almighty, kasi tinanong ko sa kanya yun eh. Sabi ko, bakit yung sa Apokalipsis 1:8, yan yung I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which was and which is to come, the Almighty. Sabi ko, actually sinight ko sa kanya mula 5 po hanggang 8. Tapos sabi nung kapatid, oo nga no, mukhang tama nga, mukhang Panginoon Jesucristo, pero may sagot dyan. Itanong mo ika sa DS. Yung DS, ibig sabihin po nun, kumbaga yung counterpart po nun sa atin, yung mga obispo, mga bishop na po sa atin. Ngayon, so, nung una, syempre hindi niya nasagot. Tapos, nasagot niya na, hindi daw ang Panginoong Jesucristo yung nagsasalita dyan. Hindi, sino ang tinutukoy? nagsasalita po dyan. Sino tinutukoy po sa latab sa kanila? Ang Diyos Ama daw po ang nagsasalita dyan. Lalo na daw kung iuuso daw sa 9, ang nakalagay po dyan, ang nagsasalita naman daw dyan si Juan. Kung babasahin daw natin yung buong chapter 1, iba-iba daw ang nagsasalita dyan. Kaya yung Diyos Ama daw po yung nagsasalita doon, kasi nga ang Almighty, yung Diyos Ama lang. Hindi po pwedeng, syempre ang stand namin, hindi pwedeng maging ang Panginoong Jesucristo yan. So yun po yung naging sagot nila. Katunayan po na isend ko nga yun kay kay Kabornok na ikonsulta ko po yan sa kanya. Hindi pa nga po namin tapos pag-usapan. Ayan, na-open ko po yan kay kay Kabornok. Ngayon po, gusto ko pong, yan nga po, tama-tama po, gusto ko nga pong maitanong na din kay Father Darwin kung sakasakali na paano po ba natin mapagtitibay po na ang Panginoong Jesucristo po yung nagsasalita dyan? Kasi binigyan din po kami ng premise ng member po sa MCGI na meron pong talata sa Juan na yung sinasabi po ng Panginoong Jesucristo galing sa Ama. So kumbaga parang ganito, di ba po yung 12:49? Opo. 1:12:49. Parang ganito po, di ba yung paniwala ng MCGI about dun sa pagtatayo ng iglesia, ang nagsasalita daw po doon yung upon this rock I will build my church. Ang Diyos Ama daw po. Mali. Ang nagsasalita doon. So parang ganun din yung konsepto. So kahit ang Panginoong Jesucristo yung nagsasalita daw dyan sa May 8, pinasabi lang daw yun parang ganun, pinasabi nung Ama. Kasi nga hindi pwedeng maging Almighty po ang Panginoong Jesucristo Batay sa kanya. Apo, ganito po. Buksan ko po yung pag-uusap po namin. Kung gusto niyo po, basahin ko po. Sige. Wait lang po, open ko lang po. Kasi nag-ano po ako Anyway po, balikan po natin yung mamaya habang nilulog ko po yung messenger ko. Ngayon po, baka may iba pa po kayong tanong na pwede ko pong sagutin. Baka po may gusto pong magtanong dyan. Mas maganda po mga Catholic po. Kasi pag MCGI, syempre lalabanan po ako nun. Huwag kayong mag-alala, marami kami sa likod mo. So, atin ang buksan ng Padre, ang tanungan portion? Sige. Sige, buksan na natin ang tanungan portion. Katanungan si bro na sino ba yung babalik? Sino ba yung babalik daw? Tanong ni Padre, sino daw yung babalik? Kung hindi si Kristo yun, sino daw yung babalik? Ayun po. Ayun, di ko na po inano yun Yung tanong ni Father doon sa Brother Gabriel, yung pahayag, chapter 1 verse 8. So, sino daw ang nagsalita? Ang Ama daw. Ang Ama? Parang kumbaga po yung sa may aral po namin, di ba po yung Matthew 16:18, di ba po ang Panginoong Jesucristo yung nagsasalita doon. Pero ang aral po namin doon, yung Ama daw po ang nagsasalita doon. So, kaya nga iglesia po ng Diyos So, nagkiklaro ni Gabriel sa Revelation chapter 22 verse 13
Kung sino ang nagsabi dyan. Tanungin natin, sino nagsasalita sa 22 Verse 13. verse 13. Ito, itres natin. Sino ba ang nagsabi nun na ako ang Alpha at ang Omega? Ito, basahin natin. Sinabi ng Panginoong Hesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Yan. So, ang sabi ni Jesus Christ, ay siya daw ang Alpha at ang Omega. Oh. So, Balik ka natin ng 1:8. balikan natin sa pahayag 1:8. Yung nagsabi dyan ay si Jesus Christ. Oh, ito. Siya ang Panginoong Diyos. 1:8. Na Ang binanggit Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, kung ano siya noon, ganun din siya ngayon. At maging sa hinaharap, kaya sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. So, ang sinabi ni Juan dyan, ang sabi ni Juan, yung Panginoong Diyos, ang nagsasabi na Alpha at ang Omega. Sino? Si Jesus Christ ang Panginoong Diyos, ang nagsabi dyan. Yan, sagot ni Brother Edgar yan. Yeah. Ito ang tama, brother. At sa Opo. yan. pahayag Oy. 1:18, siya po Salamat ay po, Brad. babalik Brad Siya. Gabriel. O, tingnan Sino natin. ba ang babalik? Yan. Atin mo nang babasahin ang unang Pahayag, 1:18. ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako. Pero masdan mo, buhay ako. Tanungin mo si Soriano, sino tong namatay na ito? Sino bumalik? Michael Bagya, kung nakikinig at nanonood, sino itong namatay, nababalik, na siyang nagsabi, ako ang Alpha at ang Omega, the Almighty. So, ang Panginoong Diyos dyan, ang nagsasabi ako ay Alpha at Omega, At ito, kasi ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang Oo. Panginoong Diyos. Hindi alam ni Michael Sabi Bagya. ni Juan, nag-ingon ang Panginoong Diyos. Oo. Sino ba ang Panginoong Diyos? Si Jesus. Si Jesus Christ. Pinadayag chapter 22, verse 13. Oh. So, simple lang At- logic. bro, meron din tayong additional na talata. Sino ang babalik? Ah. Atin mo nang babasahin ang Santiago 5:18. 8. Santiago 5:8, sino babalik? Ito po, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Sino ba yung Panginoon na yan? Unang Tesalonica 3:13 na babalik. Unang Tesalonica 3:13, sabi po dito, at dahil dito, magiging malakas ang loob nyo at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga pinili niya. So si Kristo po ang babalik, kapatid. At sa Revelation, yung babalik ay Almighty. So, Apo. equal talaga si Kristo at saka ang Ama. Ang Ama. Dahil isa lang ang kanilang pagka-Diyos. Pero, iba't iba ang kanilang persona. So, it refers to Jesus Christ, hindi sa Ama. Hindi sa Dahil ang Ama. Ama, hindi naman babalik. Dahil si Kristo Opo. lang ang naging tao. Naging laman. No? At kung sasabihin niya na ang lahat ng sinabi ni Kristo ay galing sa Ama, dahil they are one. They're one. John chapter 10 verse 30. Kung mabasahin natin, Brother, yung Ako? brother, yung nag-ingon ang Panginoong Diyos, ang tinutukoy dyan ni Juan ay si Si Panginoong Kristo. Kristo, hindi ang Ama. hindi ang Ama. Ang Ama, Almighty din. Yeah. Pinatunayan dito, kapatid, na ang Ama ay hindi lang ang Almighty, pati na si Kristo. Dahil sabi ni Kristo, anong talata yun, Brother William, John chapter 5 verse 17, ang magagawa ng Ama ay magagawa ng Anak. So kita mo, ang ating Panginoon claiming that He is equal with the Father. Atin mo na basahin, Brother John. No? Ito sinabi sa 5:17 in the book of John, sabi dito,
Pero, sinabihan sila ni Jesus, patuloy na gumagawa ang aking Ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Totoo. Dahil sinasabi ito ni Jesus, lalong sinikap ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, kundi tinawag pa niya sariling Ama ang Diyos at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Atras muna tayo sa 16, bro. Kaya mula noon, sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo si Jesus dahil napagaling niya sa araw siya sa araw ng pamamahinga. 19, sir, bro. 19. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako na anak ng Diyos ay walang magagawa kung sa sarili ko lang. Kundi ginagawa ko lang ang nakikita ko na ginagawa ng aking Ama. Kaya kung ano ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ko bilang anak. Tutuloy. Minamahal ng Ama ang anak, kaya pinapakita niya sa anak ang lahat ng ginagawa niya. Ang higit pa sa mga bagay na ito, ang mga gawaing pinapakita niya sa akin na gagawin ko para mamangha kayo. So kita mo kapatid, no, si Kristo dito ay claiming to be equal with the Father. At si San Juan na ang nagsasalita sa pahayag na Jesus is also the Almighty God. So hindi basta-basta ang ating Panginoon, hindi mighty. Yung sinabi nila, Father, na hindi daw si Kristo nagtayo ng iglesia ang Ama daw sa Matthew 16. Ang doktrina ng simbahan, hindi naman si Kristo lang ang nagtayo sa simbahan. It is originated from the three person, the Father, the Son. The Father who plans everything na maitayo ang ganyang simbahan. At si Jesus naman who inaugurated the church. And ang Holy Spirit naman inspires, no? Give life to the church. So, hindi tama kung sasabihin natin si Kristo lang ang nagtatag ng simbahan. Hindi yan kompleto. Ang nagtatag ng simbahan, ang Diyos. Sino ba itong Diyos? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Yun po ang konteksto, Brother Wendell, yung ginagamit ng mga iglesia ni Kristo na sinasabi doon, the church is not founded by Jesus Christ. Kung ipatuloy mo yun, Jesus Christ is not only the founder of the church, but the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, it is not only Christocentric, but it is Trinitarian. The center is the Trinity. The work of salvation, it is not only done by Jesus alone. So, hindi tama. Sabihin natin, Jesus alone. What about the Father? What about the Holy Spirit? It is the work of God. And who is this God? The God is Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. So, ang ginagawa ni Kristo, yun po ang pagtubad sa plano ng Diyos, Ama. At ang ginawa naman ng Espiritong Banal ay patuloy sa misyon ni Kristo na hindi pa nakumplito. No? Ang banal na Espiritu hanggang ngayon, no, patuloy pa nag-reveal ng mga katotohanan. Dahil ang katotohanan hindi natin makuha sa isa lang na dekada, isa lang na century. Patuloy pa ang Panginoon na nag-reveal sa kanyang sarili. Kaya ang simbahan ay buhay. The church is dynamic, hindi static ng simbahan. Patuloy na tumutubo. Para siyang kahoy, kapatid. Ang kahoy ay hindi mo ma-move. Hindi mo ma-transfer. Kapag ma-transfer mo at ma-move, mamatay ang kahoy. Ang simbahan ay parang kahoy. Hindi mabago, hindi mo ma-transfer, hindi mo ma-move, pero hindi mo pigilan na tutubo ang kahoy, na merong bagong sanga, merong bagong mga bunga. No? Yan po ang simbahan natin. Okay, so Brother Wendell, ang nasa Zoom natin ngayon, brother, Father, is 56, ika 57 po tayo. First time.
Brother Gabriel? Father, ito na po, na-open ko na po. Basahin ko na po yung naging sagot po ng kapatid po na sa MCGI. Mas maganda po, magkarinig din po ako ng explanation po sa inyo na galing po sa ating simbahan po. No? Ito po yung sagot niya. Sabi, una, may premise tayo. Binasa niya po yung sa may Juan, sinet po niya sa akin yung talata ng Juan 14:28 po. Ito, 14:28. Opo. Yung narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So, yan po yung stand po nung sa MCGI po, kahit po nung nasa MCGI pa po ako, yan po yung ginagamit ko po nung na talata na ang patunay daw po na ang Ama higit po sa anak. Hindi sila pantay-pantay po ng kapangyarihan dahil sinabi na daw po ng Panginoong Jesucristo mismo na mas dakila po yung Ama kaysa sa akin. Ngayon po, sabi niya na ang Panginoong Hesus, sinabi niya na lalong dakila ang Ama kaysa sa Kanya. So dapat ang thinking natin, hindi anak ang Almighty, tulad nga po nung nabanggit ko po kanina. Pangalawa, hindi ko mo tinawag na Alpha at Omega si Kristo, siya na rin yung Alpha at Omega na tinutukoy sa talatang Apokalipsis 1:8. May attribute ang Ama na parehas ng attribute ng anak. So although may doubt ako sa sinabi niya na dito, pero ito, ayan, binabasa ko po sa inyo. Next, kung itutuloy mo lang sa talatang 1:9 po ng Apokalipsis, hindi iisang person ang nagsasalita, tulad po nung nabanggit ko po kanina. Sa mga talata ng unang kapitulo, sa 5, walang duda si Kristo ang tinutukoy. Sa 8, ang Panginoong Diyos. Sa 9, si Juan ang nagsasalita. Tulad po nung nabanggit ko po kanina, madami pong nagsasalita. Di ba ganun yon? Kung confined tayo sa ultimate truth na ang Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat, di tayo maliligaw sa mga talatang binanggit mo. Yun po yung sabi niya po sa akin, Father Darwin, Brother Wendell. Okay, brother, doon sa sinabi niya na 14:28, higit ang mas dakilang Ama kaysa sa akin, sa debate nila ni Albuera, napanood mo yon? Opo, pero hindi ko na po matandaan. Albuera. Sabi hindi din po leader yun, ha? Brother Janto, hindi din po leader sabi ni Soriano doon sa kay Albuera, si Kristo at ang Ama pantay. Magkapantay talaga sila. Alam mo talagang ginamit niya, brother? Eto. Ano po? Filipos 2:5. Yan. Sabi dito, mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus. Di naman na siya bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat ang pagkapantay niya sa Diyos. Ngunit, kundi bagkus, hinubad niya ito. Sabi ni Soriano dyan, hinubad niya ang pagkapantay niya. So, pantay talaga sila. Sinabi ni Soriano yan. I-review mo yung debate na yon. Si Albuera ang kalaban niya. Yung nakapanood si Brother Edgar nun. Eto, ginamit niya. Pinatunayan dito ni Soriano na pantay ang Ama at si Jesus. Ngayon, ba't babaliktad siya? Brother Gabriel, paano natin ma-reconcile ang John chapter 14 verse 28? Yes. Sa talata na bago lang binasa. So sa atin sa simbahan, madali lang yon dahil si Kristo, kahit isang persona, pero meron silang dalawang nature. Yung pagkatao niya at pagka-Diyos niya. So in relation sa kanyang pagkatao, mahigit pa? Mas nakahihigit pa ang Diyos, ang Ama sa kanya. Dahil mababa ang pagkatao ni Kristo. Pero meron siyang pagka-Diyos. So equal siya sa pangalawang nature niya. Sa simbahan, truly God and truly human ang ating Panginoon. So sa pagka-Diyos ni Kristo, pantay lang sila. So hindi magkasalungat yung mga talata na ginagamit nila.
kapag malalaman natin ang official na turo ng simbahan. Brother Gabriel. Ayan po. Brother Windel. Salamat po, Father. Brother Windel. Yes, Dagdagan mo, Father. Brother Windel. Tama. Sa hypostatic union, both human and divine. Totoong tao at totoong Diyos. Ang kaniyang pagkatao ay hindi ang kaniyang pagka-Diyos. Ang kaniyang pagka-Diyos ay hindi kaniyang pagkatao. Ngunit ang kaniyang pagkatao at pagka-Diyos ay iisang banal na persona ng ating Panginoon Jesucristo. Sa kaniyang pagkatao, yun, ang binasa natin sa Juan Kapitulo 14, 28. Pero, sa kaniyang pagka-Diyos, malinaw, Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. Salamat po, Father? Brother Wendell. So, hindi magkasulangat yan, Brother Gabriel, kapag malaman natin ang official na turo ng simbahan. So, parang nagkasalungat yan kapag wala tayong alam sa official na teaching ng simbahan. So, madali lang yan kapag nalalaman natin ang official na turo ng simbahan. So, kapag ako makikinig ni Brother Eileen, naaawa ako sa kanya dahil wala siyang background sa theology. Ang kanyang sinasabi ay puro personal opinion. Hindi siya magko-quote ng mga Bible scholar. Most of the time, yun ay personal na opinion niya. So, kita mo sa amin, kahit pare ako, hindi ako magsasalita ng aking personal na reflection. Baka ito si Kristo, baka si Kristo ay ganito, ay ganyan. So, babase tayo ng Catechism of the Catholic Church. Catholic Church of CCC. Kung mawawala si Father Darwin dito sa mundo, nanatili pa, nandito pa si Brother Edgar. Nandyan pa ang mga official na turo ng simbahan. Hindi mababago. Kahit anong siglo pa, kahit anong mangyari sa mundo, hindi mabago ang doktrina sa simbahan. Kahit sino pa ang Santo Papa na makaupo sa Roma, hindi talaga mababago ang mga official. So dito, kita mo, yung pagka-leader ni Brother Eli, nababago na ang mga doktrina. Sino naman ang kasunod ni Brother Eli? Babaguhin naman yan. Malamang si Rason. Si Daniel Rason. Meron naman siyang sariling rason, na opposite ni Brother Eli. Dahil wala silang official na doktrina. Hindi katulad sa atin na meron tayong konsilyo bago ma-approve ang isang doktrina. Hindi basta-basta, kapatid. Kailangan mataas ang proseso para ma-declare na ang isang official teaching na maging dogma, mataas po, matagal. So, yan po, kung ma-relate natin sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan talaga, ang suhay at saligan ng katotohanan, hindi ang pangalan. Yan, kung pangalan lang ang babasihan, marami ang totoo. Ang Iglesia ni Cristo din, mababasa sa Biblia. Dahil ba mababasa sa Biblia, naging totoo na ang Iglesia ni Cristo. Dahil ba nababasa ang granting without accepting, na mababasa ang MCGI. Dahil ba nababasa ang MCGI sa kanilang version, naging totoo na. Yung argumentong iyon ay mababaw, mahina. Dahil ang nakapatutuo sa kanilang simbahan, yung pagkamabasa. Hindi sa naitayo ni Kristo. Ang simbahang Katoliko, sa tindig ko nung nakaharap ko si Brother Ramil, kahit hindi mababasa sa Biblia ang simbahan, totoo ito. Bakit? Tatag ito ni Kristo. Walang ibang dahilan. Walang ibang dahilan. No? Kung yan ang iyong dahilan, marami ang tunay na simbahan. Maging tunay ang mga saksi ni Jehovah. Dahil mababasa din sila. Mababasa din ang mga Baptist Church. Sa Biblia, naging tunay din sila. So, ang simbahang Katoliko, kahit hindi mababasa sa original na mga salin, totoo ito. Pero meron tayong good news. Merong mga paraphrase, no? To satisfy their
question. No? Atin na yung ginagamit sa mga debate ni Brother Windel, yung Confraternity Bible. Fight Team Maria to tax if they win. A humble heart. Ignorance of the Bible is Ignorance of Christ. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.